Pamilyar ka ba sa halamang dagat na ito? Ito ang tinatawag na seaweeds o mas kilala sa tawag na agar-agar. Halika't samahan akong tuklasin kung anong meron sa agar-agar. At tuklasin rin natin kung sa paanong paraan ito alagaan. Sa interest ko sa agar-agar, maaga kong pinuntahan ang Sitio Ulango, Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Napag-alaman ko kasi bukod sa pangisda, ilan sa mga residente dito ay nagtatanim ng seaweeds o ang agar-agar. At maswerte naman ako dahil naabutan ko si Ginoong Sahibudin Kenneth o mas kilala bilang Buds, isa sa mga seaweeds farmer sa lugar. Papaalis na ito para puntahan ang kanyang site o lugar kung saan nakatanim ang kanyang agar-agar. Maswerte tayo dahil makakasama natin ngayon si Sahibudin Kenneth. Siya ang kasalukuyang presidente ng Masipag Fisher Folks. Samahan natin siya sa pagkuha ng similya ng seaweeds o agar-agar. Tara. Tara. Ito sa gitna. Magandang pagkakataon naman ito sa akin para madokumento ko kung paano nga ba inaalagaan ang halamang dagat na ito. Ito rin pala ang araw kung saan kukunin ni Buds ang kanyang agar-agar na itinanim para i-recap at itanim na muli. Pero doon yun sa isla nagulo-ulo. Kasi doon natin namin yung nursery. Doon natin kukunin yung similya. Oo, yung similya. Tapos saan dadalahin yun? Dito. Dito, tatalian dito? Oo, tatalian. At sa aming paglalakbay, sakay isang maliit na motor bangka o pambut ay unti-unting pumapasok sa isip ko na hindi pala biro ang ginagawa ng mga seaweeds farmers. Maaga pa kasi silang gumigising para bisitahin ang kanilang pananim at halos ilang oras ding babad ang mga ito sa ilalim naman ng sikat ng araw. Makalipas ang halos 20 minuto, narating na namin ang isa sa mga lugar na pinagtatamnan ni Buds. Ayun natin select. Oo. Okay. Dito tayo ngayon sa nursery nitong seaweeds. Bumaba ito sa bangka para isa-isa nitong tanggalin ang mga linya o lubid kung saan naman nakatali ang mga pananim nitong agar-agar. Dito sa area na ito, kasi malalim ito tapos magus, itim na itim yan siya. Itim ang kulay. Oo, itim na itim yan. Kapag ganito brown, Pag medyo ganyan brown, gawin mahina yan. Mainit, walang kaanong agos. ganito yung tsura niya, may sakit. Ano lang isa? Parang pimples. Ilang linggo na ito? Ano pa lang yan bro? 3 araw bago mag-3 linggo. Mula nung tinanim siya? Oo. Tinitimbang rin pagka Oo, tinitimbang namin yan. Kaya maya malaman natin ilan yung bigat niya. Siapa pa rin? Bigat di ba? Dalawa.
Makalipas ang halos 1 oras ay napuno na ang bangkang aming sinasakyan. Panahon na para bumalik sa aming pinanggalingan. Pabalik na tayo doon sa tabi. Ha? Pabalik na tayo sa tabi. Tapos ito ay tatali ulit. Kakating ulit. O, kakatingin. Mamaya. At pagdating namin sa tabi, mano-manong pinasa ni Boods at mga kasamahan nito ang mga nakuha naming agar-agar. Bigat. Bigat din. Kasi may ano no? Higahan. Mabukang lamay. Huwag niyo yalo ha. Nakabukod na yan. Hindi natanggal yung ano niya? Tanggal niya? Kaya na ba po? Grabe. May iilan namang nakaabang na rin sa aming pagdating. Ito ay para isa-isang tanggalin sa linya o lubid ang mga agar-agar. Ang mga batang ito naman ay tuwang-tuwa sa pagtanggal dahil sa bawat isang linya ng agar-agar na kanilang matatanggal, may katumbas itong 4 na piso. Ano number kayo mo, Ham? Ito bro, ibang ano rin ito bro. Ay, number 1 Bro, po niyo. ibang variety rin ito. Ay, iba yan. Yan yung sinakul. Ito iba din. Iba yan. Ano Tingnan may yung dulo niya. paano malaman yung may sakit at wala? Kung ano siya, makita mo rin, yung namumuti siya. Pag may puti-puti. Oo. So ngayon, wala kang makita na may sakit siyang ganito. Pero mayroon dito, Sabihin nito iba rin parang corals. mayroon yung saan, yung mga nakita ko kanina. Ito. Yan yung isang sakit. Pag ganyan may sakit. Ganyan yan. Yan. Parang pimple. Tapos ito pa yung isang sakit. Diba? Na. Hindi ko naglamon nila ng bato. Kailangan na ko ang bawang kain ng ganito. Ang ganito. Kuhan, malingog. Ito okay lang rin ito. Oo, yan wala yung mga sakit. Ito yung isang sakit na tinatabig. Yung ice. Ito yan. Matapos isa-isang tanggalin ang agar-agar, ay agad naman itong titimbangin. Ito ay upang malaman kung ilang kilo ang nadagdag mula nang ito ay itinanim. Guys. Sige, muna. At matapos namang itimbang ang mga hiniwalay na seaweeds, ay kanila na itong muling ikakating. Bol! Bol! Nanay mo! Ito mo siya din. Taas mo yun. At matapos ikating, ay kanila naman itong itatali sa linya o sa lubid para muling itanim. Three muna. Di ba 3 yan, di ba? Oo. 3.
At dito ko na sinubukan kung paano ito itali. At habang ito ay aking itinatali, mukha namang hindi kumbinsido si ate sa aking ginagawa. Yan, matanda na talaga. Yan, Alam nyo ba na ang seaweeds ay may tuturing na isang sea vegetable? Mayaman ito sa iba't ibang uri ng minerals. Ito ay edible, ibig sabihin na pwede itong kainin. Ayon sa National Development Seaweeds Program ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang agar-agar ay isa sa may malaking kontribusyon sa aquaculture production ng bansa. Isa rin ito sa marine sektor na itinatanim sa karagatan. Alam nyo rin ba na ang agar-agar o seaweeds ay second to third export commodity rin ng bansa? Lingid sa ating kaalaman na ang seaweeds ay napakaraming produkto na nagagawa. Kabilang sa mga ito ang frozen dessert, jelly, dairy beverage, confectionery, pet food, air freshener gel, pharmaceutical at beer. Ayon din sa BFAR, sa bawat rehiyon sa buong bansa ay mayroong seaweeds. Alam nyo rin ba na ang seaweeds ay isang yamang dagat na pinoproseso bilang karaginan? Ang karaginan ang tawag sa materials na nai-extract mula naman sa agar-agar. Halimbawa, dumadaan ito sa proseso para magamit bilang fertilizer o ingredients sa mga pagkain at gamot. Ang agar-agar ay hindi lang sustainable, ito ay environment friendly at fisher folk friendly na rin. Alam nyo bang binabalansin ng agar-agar ang pollution sa itaas ng tubig? Ina-absorb din ito ang carbon dioxide at iba pang inorganic materials. Ito rin marahil ang commodity sa agriculture na may maiksing panahon para pagkakitaan. Dahil sa loob lang ng 30 to 45 days, pwede mo na itong ibenta. Tapos mga ilang buwan dito siya bro, magkapal ulit. 3 linggo yan kung gusto mong katiin, pero kung i-harvest mo na siya, pwede na siya mag-isang buwan at kalahati. Yan, maganda na talaga. Yan. At alam nyo ba sa bansa, halos nasa 200,000 fisher folks ang involved sa pag-aalaga ng agar-agar. At ayon sa mga eksperto, ang agar-agar ay umaabot sa 897 species. Ang seaweeds o agar-agar ay napakaraming pinaggagamitan. Isa na nga rito ay ang sangkap sa paggawa ng gamot, food application at source rin ito ng vitamina. Samantala, ipinaliwanag rin sa akin ni Woods ang paraan ng pagtatanim ng agar-agar. Anya, ang pagtatanim nito ay kailangang mabusisi rin sa site o lugar kung saan ito itatanim. Mas mainam anya na hindi bababa sa 1 metro ang lalim ng tubig. Gaano kalalim ang magandang ganito? Mas maganda yung malalim. Dapat din ang temperatura ng tubig ay hindi naman lalampas ng 30 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi ito masyadong nakalantad sa ibabaw ng tubig. Pagdating naman sa salinity o yung alat ng tubig, dapat hindi ito bababa ng 27. Ibig sabihin, purong alat dapat ang tubig. At hindi rin ito dapat nadadaluyan ng tubig tabang. Ilan lang sa mga sangkap ng pagtatanim ay ang lubid na magsisilbi nitong linya, at dito rin nakatali ang mga agar-agar. Kabilang din sa mga sangkap ay ang mga pataw na magsisilbi naman nitong floaters. Ang lubid naman kung saan nakakabit ang agar-agar ay may habang nasa 8 dipa o 15 meters. May pagitan naman itong 1 to 1.5 meters para hindi ito magbuhol sa katabiring linya. Kinakailangan naman itong ma-harvest within 30 days o sa loob ng 1 buwan. Ayon naman kay Boots, ang 1 kilong tuyo nito ay may katumbas na 8 kilo hanggang 10 kilong basa. Ibig sabihin, ang 8 kilo hanggang 10 kilong agar-agar, kapag ito ay natuyo, ay may bigat itong 1 kilo. Pag tuyo siya, ang timbang niya, ilan na? Halimbawa, pag ganito, tinimbang mo kasi ang seaweeds kasi kung abot siya ng 1 buwan, 8 kilong basa, equivalent ng 1 kilong tuyo. Yun ang ano niya. Pero depende rin sa depende sa pagbilad yan sa kanya. Ang basa, walang bayar yan. Ang basa, kung halimbawa may mga similya, halimbawa BFAR, Per kilo naman yun. per kilo. Magkano naman per kilo nun? So, ang bigayan nila dito, 15. Tapos sa amin, siyempre, 10 lang yan ang binibigay namin. Kasi tinitingnan din natin para marami bang mas mga ilangan. Marami tayong matulungan.
Ibig sabihin, kung basa, mas malaki kitain mo. Mas malaking gigitain mo kasi hindi ka na magbilad. Oo. Hindi ka na kailangan mag... Kasi ang 8 kilong basa, 1 kilo pag natuyo. Ang tuyo, ilan magkano ang kilo? 56. 56. Oh. Mas malaki pag basa. Mas malaki ang ano. Hindi nga lang bulyong-bulyong ng gusto, no? Oh, hindi lang siya Hindi sa magbulong. pangangailangan ng tao. Kung halimbawa, ang mas maganda dyan, kung mga isang kulinada, yung parang bibili. Bagamat hindi ko na naantay na maitanim muli ang nakuha naming agar-agar nung araw na yon, ay masaya naman ako na kahit paano ay nakita ko ang ilan lang sa proseso kung paano ito alagaan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, just click subscribe para pa po sa iba pang mga videos.